Mahal ko? Mahal ko? Bakit ka nandito? Mahal? Bakit hindi mo sinabi sa akin na enrollment pala ng anak natin ngayon? Iniisip ko na abala ka kaya ako na lang ang maghahatid sa kanya. Papa, Aking mahal na anak. Halika, ihahatid ka ni Papa sa eskwelahan. Ikaw ang pinakamayamang tao sa buong mundo? Masyado itong mapagmalaki. Bukod pa rito, hindi gusto ng anak natin ang iyong Rolls Royce. Ayaw niya sa aking Rolls Royce, pero gusto niya ang maliit mong e-bike. Tara na, ihahatid ka na ni Mama sa eskwelahan. Tara. Bilhin ang Emperor Kindergarten. Ano? Ang paaralan natin ay binili ng pinakamayamang tao? Mag-anunsyo. Ang anak ng pinakamayamang tao ay papasok na sa Emperor Kindergarten. Ang paaralan natin ay binili ng pinakamayamang tao. Binili? Itong si Futingan ay talagang napaka-eksaherada. Sinabi ko na maging low-key lang ang anak, pero binili niya ang buong paaralan. ang kwintas na ruby na ito hindi kaya nagkamali lang na naidala sa charity bazaar ng kindergarten ng isang bata, binili ng anak ko sa halagang 10 piso. Yue. Inilagay mo pala sa charity bazaar ng eskwelahan ng regalo ng Papa. Mo sa anniversary namin, espesyal na regalo iyon ni Papa sa Mama na nagkakahalaga ng 1 billion, pero ibinenta mo sa 10 piso? Ikaw na maliit na mapagsayang bata? Ito ang regalo namin sa anniversary na ibinenta sa charity bazaar ng eskwelahan. Noong nakaraang buwan, ang pinakamayamang, si Futing An sa Sotheby's auction, gumastos ng 1 billion para makuha ang kwintas na iyon, hindi ba? Oo, Matagal ko nang naririnig na ang anak ng pinakamayamang tao ay nasa parehong kindergarten ng mga anak natin. Kung gayon, si Mama ni Fuyo pala ang may bahay ng pinakamayamang tao. ang asawa ko ay nagkukwento kahapon na gusto niyang makuha ang bidding para sa isang 10 milyong proyektong mula sa Fu Corporation. Wow, 10 milyon. Mama ni Fuyo, nasaan po kayo? Ihahatid ko na po ito agad sa inyo. Ayos lang. Sakto, ngayon ang parent-teacher meeting. Ibigay mo na lang sa akin kapag nagkita tayo. Sinong walang hiya ang nangangahas na angkinin ng bagay na yan? Ang kuwintas na ito, personal na binili, ng asawa ko bilang regalo ko sa kaarawan, ito lang ang nag-iisa sa mundo. Nangangahas ka pa ring angkinin? Ngayong panahon, talaga namang ang daming walang hiyang babae. Si Mama Yang Yang ang asawa ng pinakamayaman? Ang asawa ng pinakamayaman. Ang kuwintas ay may pagkakapareho. Inay ni Yang Yang, hindi kaya nagkamali ka lang ng tingin? Ito, 2 tao ang nag-aangkin sa kuwintas. Sino ba talaga ang asawa ng pinakamayamang tao? Ito ang resibo ng pagbili ng kuwintas na binili ng asawa ko para sa akin. Pakibuksan ang iyong mga mata at tingnan ng maigi. Narito ang kontrata ng pagbili. Mukhang si inay ni Yang Yang, ang tunay na asawa ng pinakamayamang tao. Hay naku, nakakita na ako ng nagpapanggap. Pero tulad ng inay ni Fuyue na ito, nagpapanggap sa harap mismo ng totoong tao. Ngayon lang ako nakakita, nahihiya ako para sa kanya. Ang masamang babaeng ito, nagsisinungaling pala at nagmamalaki sa group chat ng mga magulang. Kung malalaman ito ng asawa ng pinakamayamang tao, lahat tayo ay mapapahamak. Hindi natin siya dapat palampasin na lang. Sa pulong ng mga magulang ngayon, kailangan natin siyang bigyan ng matinding leksyon para malaman niya ang pagyayabang sa harap namin ay may katapusan. Inay ni Yang Yang, buti na lang at dumating ka. Muntik na tayong maloko ng inay ni Fuyue. Ang halaga ng kuwintas ay pangalawa lamang. Ang mahalaga ay ang intensyon ng asawa ko. Kung kukunin ito ng mga taong may masamang hangarin para magyabang, labis akong magdadalamhati. Inay ni Yang Yang, huwag kang mag-alala. Sa kindergarten natin, puro mayayaman at kilala. Ang mayabang, hinding-hindi namin siya hahayaang makalusot. Hambog na tao, nagkamali ng lugar, nayayabangan. Inay ni Yang Yang, huwag kang mag-alala, kami talagang bibigyan namin siya ng leksiyon. Iyan ba talaga ang inay ni Fuyue? Ikaw pala, Chen Jiayi. Inay ni Yang Yang, kilala mo siya?
Matagal ko ng kaklase. Noong nag-aaral pa kami, marami na siyang panloloko. Chen Jiayi, noong nag-aaral tayo, laging mas magaling ka sa akin. Pero hindi ko inakala na ngayon ay mahuhulog ka sa kamay ko. Sumakay na kayo agad. Kinuha ni Chen Jiayi ang kuwintas ko at nagpanggap bilang ako. Paparusahan ko siya ng husto at ipapahiya ko siya ng sobra. Uyeth? Uyeth, okay ka lang ba? Mama, okay lang po ako. Wala kang mata. Hindi ka ba nakatingin? Alam mo ba kung gaano kamahal ang kotse ko? Kapag nasira mo to o kiniskisan, mababayaran mo ba yan? Doon kami sa bike lane naglalakad. Ikaw ang unang bumangga sa amin. Kaya natumba ang anak ko. Mag-sorry ka. Jolie. Sino ka para tawagin ang pangalan ko? Chen Jiayi. Ilang taon na ang nakalipas, wala ka pa ring pinagbago. Mukha ka pa ring mahirap. Zole? Kung magsalita ka ng maayos? Bakit ka nananakit? Dapat lang saktan ang sinungaling mong babae ka. Swerte mo nga't sinaktan ka ni Yang mama. Nagbibigyan ka lang niya. Parent-teacher conference ngayon? Hindi ako makikipagtalo sa inyo. Gia mama. Pakibalik mo na ang kuwintas ko. Gusto mo? Ang kuwintas? Ayan, tawagin mo yan. Tingnan natin kung sasagot ba. Hindi sumagot. Hindi mo talaga to pag-aari. Ikaw, Masakit ba talaga yan, Chen Jiayi? Wala ka bang hiya? Nandito ang anak mo? Hindi mo dapat kukunin ang hindi sa iyo. Hindi mo ba naiintindihan ang simpleng bagay na yan? Ilang taon na, wala ka pa ring pakialam sa kahihiyan at napaka mapagpanggap mo pa rin. Yang, mama, sa tingin ko, dapat lang yan sa kanya. Malandi, kahit kuwintas ng asawa ng pinakamayaman, naglakas loob ka pa ring kunin. Hindi mo ba alam na ang kindergarten na to ay ininvest ng pinakamayamang si Fu Ting-an? Si boss po ay kilala sa pagiging sobrang mapagmahal sa asawa. Talagang inisin mo ang asawa niya, isang tawag lang niya, mapapaalis ang anak mo sa kindergarten. dahil alam nyo na, pag-aari ng asawa ko ang kindergarten na ito, hindi ba kayo natatakot sa kahihinatnan? Chen Jiayi, alam mo na ang kindergarten na ito ay pinondohan ng asawa ko, pero naglakas loob ka pa ring magpanggap na ako? Jolie, nababaliw ka na ba? Ang asawa ko si Fu Ting-an, at ako ang tunay na may bahay ng pinakamayaman. Chen Jiayi, ito ang unang beses na nakakita ako ng babaeng kasing walang hiya at mapagkunwari mo. Sobra na yan. Ngayon, ipapakita ko sa iyo na ang pagpapanggap ay walang magandang kahihinatnan. Mama ni Jia, ilabas mo ang telepono, mag-livestream. Mga fan baby, halina't makichismis. Ngayon, tingnan natin itong kakatwang tao na umangkin ng kuwintas na 1 billion at nagpapanggap na asawa ng presidente ng pamilya Fu sa lungsod. Tingnan ninyong lahat ng mabuti ang mukha nitong babaitang ito. Huwag lang sana magsinungaling din siya sa inyo balang araw. Huwag, patayin mo ang telepono. Bakit? Ngayon ka lang natakot? Kung may lakas ka ng loob na magpanggap na asawa ng pinakamayaman, dapat may lakas ka rin ng loob na tanggapin ang kahihinatnan nito. Mama, si Fu Ting-an ang tatay ko. Bakit hindi sila naniniwala? Huwag ninyong saktan ng mama ko. Tama na. Pagkatapos magpanggap ng matanda, pati ang bata ay nagpapanggap din. Talaga namang namamana ang kawalang hiyaan. Huwag mong gagalawin ang anak ko. Mga kasama, ngayon, ipapakita ko sa inyo ang babaeng ito na nagnakaw ng aking 1 billion na kuwintas. Dapat ba siyang saktan? Saktan, ang mga babaitang walang hiya na ganyan ay mapanakit sa mahihina pero takot sa malalakas. Sige, turuan mo siya ng leksyon para hindi siya maging masyadong mayabang. Sa murang edad ay hindi nagpapakabait, patlumuhod at humingi ng tawad. Itong mag-ina ay may sira sa ulo, may delusyon, kailangang bugbugin ng malupit para matauhan sila. Itong mapagpanggap na babaita, talagang kailangan turuan ng leksyon. Chen Jiayi, narinig mo ba iyon? Lahat tayo ay pandiri sa iyo, kaya lumuhod ka agad at humingi ka ng tawad. Humingi ng tawad. Mag-sorry. Huwag saktan ng ina ko. Pakiusap. Huwag ninyong saktan ng aking ina. Ina, ni Fu Yue, payo ko sa'yo, mas mabuti pang lumuhod ka na at humingi ng tawad kasi kung magpapanggap ka pa rin, talagang hindi na maaayos ang sitwasyon. Ako ang asawa ng pinakamayamang tao. Kung ayaw mong maniwala, tingnan mo ang mga titik sa likod ng kuwintas. CJY, Chen Jiayi, ito ay regalo ng aking asawa sa aming anibersaryo ng kasal.
Talagang may nakaukit na CJY. Sa kanya ang kwintas, siya ang asawa ng pinakamayamang tao. Mahirap sabihin iyan. Ang asawa ng pinakamayaman ay laging pribado, wala pang nakakita kung ano ang hitsura niya. Ibalik mo sa akin ang kuwintas. At humingi ka ng tawad sa harap ng lahat? Ang nangyari ngayon, hindi ko napapansinin. Teka muna. Sandali. Ano na naman ang gagawin mo? Baka nakalimutan nyo na mayroon akong resibo ng pagbili at sertipiko ng auction, hindi ba? Binibini. Tunay ang sertipiko na ito at may pirma pa ni Footing Ann sa itaas. Mayroon nga talaga siyang sertipiko ng auction. Ibig bang sabihin, si Footing Ann ay may ibang babae habang nakatalikod ako? Si Fuyang ba ang anak niya sa labas? Nakarating na tayo sa puntong ito, pero naglakas loob ka pa ring magsinungaling dito? Wala ka talagang hiya? Nandito ang anak mo, paano pa siya mabubuhay? Ang taong tulad niya, dapat lang nahubaran siya para lamang niya malaman kung ano ang hiya. Tama! Hubaran siya. Napakaibig niyang magnakaw at napakaibig pang magkunwari. Baka mamaya, may gamit pa siya ng ibang magulang sa katawan niya. Wag niyo akong apihin, nanay. Bata, ipapakita ko sa'yo ngayon kung gaano kawalang hiya ang nanay mo. Huwag mong hawakan ang aking anak. Hubaran siya. Mga mahal kong tagahanga, tingnan nyo. Mukhang napakamahal ng sapiro na singsing na ito. Tiyak na galing ito sa panloloko niya. Singsing namin ito sa kasal. Ibalik mo sa akin. Isang pulubi na nagmomotor, karapat-dapat ba sa ganitong singsing? Sa tingin ko, ninakaw mo lang ito. Chen Jayai, hindi mo pa rin maalis ang pagiging mapagmalaki at inggitera mong ugali. Jolie, alam mo bang nagkakasala ka? Akin ang kwintas? Akin din ang singsing. Asawa ko si Footing Ann? Sigurado ka ba? Na kaya mong panagutan ang kahihinatnan nito? Gusto ko si Papa. Hindi naman siya mukhang nagpapanggap. Oo nga, Isa pa, ang pananakit ng ganyan. Hindi ba masyadong masama yan? Tama! Tama nga, sobrang sama talaga. Tawa na akong makita kayong mag-ina. Tingnan lang natin kung sino talaga ang asawa mo. Tingnan natin kung siya ba talaga si Footing Ann. Mahal? Mahal, sagutin mo na ang tawag. Hello, mahal? Bakit? Hoy, asawa, anong nangyayari? Patawarin niyo po ako, Ginoong Fu. Hindi ko po sinasadya. Umalis ka. Ang asawa ko at si Yueyu, wala namang masamang mangyayari, di ba? Mahal, Ano pa bang pagkukunwari ang pinapakita mo? Wala nang ingay diyan? Baka tawagan ko ang asawa ko. Aba, mahal, na-miss mo ako? Napanood ko ang panayam kay Footing Ann, ang pinakamayamang tao, siya ngayon. Mahal, may nagpapanggap na asawa ako ng pinakamayamang tao. Tingnan mo, kilala mo ba ang babaeng ito? Tingnan ko. Paano ko makikilala ang isang babaeng pulubi at hamak na katulad nito? Mahal, alam mo namang ikaw at ang anak lang natin ang nasa isip ko. Chen Jiai, ngayon may matibay na ebidensya na, hindi ba? Kung ako sa iyo, kung nahubaran ka sa harap ng publiko, wala na akong mukha para mabuhay sa mundong ito. Ikaw, maghanap ka na lang ng lubid at magbigti. Tingnan mo nga ang pagyayabang na ginawa mo. Ngayon, kahiya-hiya ka, alam na ng lahat ng netizens sa buong bansa. Hindi ko alam kung makita ng mga magulang mo, hindi ba sila mamatay sa sobrang galit at pagsusuka ng dugo? siya ba talaga si Footing Ann? Mama, mukha siyang si Papa. Pero hindi niya boses si Papa. Ito ang tatay ko. Siya ang anak ng Big Boss. Mayroon siyang napakaraming pera. Bakit mo itinutulak ang ibang tao sa ganyang edad? Nagyayabang ka na. Tapos minamaliit mo pa ang anak ko? Gusto mo bang mamatay? Sa tingin ko, talagang kailangan mo na ngayong mapalo. Jolie, niloloko ka niya. Hindi talaga siya si Footing Ann. Siya ay isang impostor. Fuzong, tingnan ninyo, may nambubuli sa ginang at sa dalagita at naka-live pa. Ang aking mahal na yaman, binubuli ng ganyan. Tara na sa kindergarten. Fuzong, paalis na po ang eroplano. Tumahimik ka.
Naglakas loob kang sabihin na peke ang asawa ko. Nagpapahanap ka ba talaga ng kamatayan? Huwag ninyo pong saktan ng nanay ko. Bata, lumayas ka dyan. Yueyo. Napalaki na ang gulo ninyo. Sigurado ka, kaya mong panagutan ang kahihinatnan nito? Ano pang kahihinatnan? Ang isang salbahing babae na tulad mo, sinaktan na? Ano pa bang kahihinatnan ang mangyayari? Chen Jiayi, wag mong isipin na hindi ko alam. Inggit ka lang dahil mas maganda ang napangasawa ko kaysa sa iyo. Pinagpala ako ng Diyos, nakapag-asawa ako ng mayaman. Samantalang ikaw naman, isa ka lang hamak na pulubi sa imburnal. Lumuhod ka at humingi ka ng tawad sa akin. Mga baby fans, tingnan ninyong mabuti ang mukha ng babaeng salbahing ito. Nagtapak na ang pinakamayamang tao, ngunit matigas na matigas pa rin ang ulo niya. At sinasabing peke ito. Ang mga taong ganito, kung mananatili pa rin sa lipunan, isa lang silang sumpa, sila ay salot, dapat silang tanggalin na parang basura. Nanay, natatakot na ako. Yueyo, huwag ka nang matakot. Poprotektahan ka ni nanay. Ikaw na maliit na bata, ang nanay mo ay isa lamang hamak at ikaw rin. Ipinanganak ka bilang anak niya, kaya kailangan mo itong tiisin. Jolay, bitawan mo ang anak ko. Nanay, tulungan mo ako ngayon. Ang utang ng ina, anak ang magbabayad. Kung may sisisihin, ang mama mo lang. O kaya, tumayo ka dyan at hayaan mo kaming lahat. Durahan ka at palalayain kita. Tae, maliit na salot. Ma, Laksan mo pa ang iyak, dapat kang bayaran ng salot na tulad mo para sa kasalanan ng mga magulang mo kahit mamatay ka sa kaiiyak, nararapat lang. Jolay, ang ginagawa mo sa bata, magkakaroon ka ng karma. Karma? Kung may magkakaroon ng karma, kayo iyon, hindi ako. Ang marangal na asawa ng pinakamayaman. Kayo lang ang mga bastos at hamak. Sige, durahan mo ang nanay mo, tawagin mo siyang salot at palalayain kita. Ma? Huwag mong saktan ng nanay ko. Malditang bata ka, nangangagat ka pa, papatayin kita. Yueyo, Nay, Uy, dumudugo na ang bibig niya. Ang tao na ito ay may makapal na mukha, ngunit hindi naman pala matigas ang buto. Ang babaeng ito ay salot, dapat basagin ang kanyang mga buto para hindi na siya makapagkunwari pa. Sige, saktan mo pa siya para makita ng lahat ang kahihinatnan ng mga babaeng salot at magsilbing babala sa inyo. Babaeng salot? Siya ay isang salot. Bakit may ganyang tao pa ngayon? Jolay, ninakaw mo ang kwintas ko at inagaw mo ang pagkakakilanlan ko. Hindi ka patatawarin ng asawa ko. Pati na rin kayo na hindi alam ang tama sa mali at sumusuporta sa kasamaan, hindi kayo magkakaroon ng magandang katapusan. Hindi ka pa ba tapos? Kung matalino ka, umamin ka sa harap ng lahat ng netizens na ikaw ay sakim sa karangalan, na ikaw ay sinungaling, na ikaw ay isang masamang tao. Lumuhod ka sa nanay ni Yang Yang at humingi ka ng tawad. Nay. Huwag mong sabihing hindi kita binigyan ng pagkakataon. Kung hindi ka luluhod at hihingi ng tawad, papaluhurin ko ang anak mo. Jolay, huwag mong idamay ang anak ko. Kaya lumuhod at umamin ka sa kasalanan mo. Lumuhod at umamin sa kasalanan. Lumuhod at humingi ng tawad. Hindi ka pa rin luluhod? Gusto mo bang maging katulad mo ang anak mo na kinamumuhian ng lahat? Sige na, ako ay luluhod. Sino ang nangangahas na sakta ng asawa ko? Si Fu Ting'an ang pinakamayamang tao. Dumating na si Mr. Fu. Mr. Fu, Tingnan natin kung sino ang mangangahas na saktan ang asawa ko. Hindi nga nagkakamali, siya ang pinakamayamang tao. Ang kaniyang presensiya at tindig talagang nakakababa ng loob. talagang siya ang pinakamayamang tao. Ang galing! Oh, asawa ko, nandito ka na rin sa wakas. Ito ang babaeng walang kahihiyan. Hindi lang siya nagpapanggap na ako, pero naglakas loob siyang sabihin na nagpapanggap ka lang. Huwag kang magalit, mahal. Hayaan mong ako ang magturo ng leksyon sa babaeng ito. Ang boses na iyon, bakit hindi ito boses ng asawa ko? Hindi ikaw ang asawa ko? Sino ka ba? Aba, ikaw na babae? Nagpapanggap ka sa asawa ko at nagkakalat ka pa ng kalokohan dito. Jolay. Hindi siya si Fu Ting'an. Siya ay nagpapanggap lamang. Mahal, siya ay talagang hindi matututo kung hindi masisipa. Kailangan mo talagang gumawa ng aksyon. Mama ni Fuyo,
Hindi ko talaga alam kung anong pinaggagawa mo sa mukha mo. Kahit hindi kami nanonood ng balita sa pananalapi, wala namang hindi nakakakilala sa buong syudad. Sa mukha ni CEO Fu, hindi ba? Talagang nagpapanggap ka na. Hindi ako nagsisinungaling. Talagang kamukha niya ang asawa ko. Pero hindi siya si Fu Ting-an. Nanghahamon pa ang relasyon namin ng asawa ko. Tingnan natin kung hindi ko punitin ang bibig mo. Kayo, sa tingin ko kailangan niya talaga ng leksyon. Sige, sugurin niyo siya. Tingnan natin kung hindi ko mapunit ang bibig mo. Hindi talaga ako nagsisinungaling. Hindi talaga siya si Fu Ting-an. Paano mo mapapatunayan na ikaw si Fu Ting-an? Ang pangalan na nakasulat sa iyong marriage certificate ay Fu Ting-an ba? Dinala ka ba niya sa pamilya Fu? At nakita mo na ba ang pamilya Fu? Ako? Mahal, May marriage certificate ako kay Fu Ting-an. Ang asawa ko ang tunay na Fu Ting-an. At ako ang tunay na may bahay ng pinakamayamang tao. Ako ang tunay na asawa ng pinakamayaman. Ano? Kinuha niya pala ang marriage certificate. Siya ba talaga ang asawa ng pinakamayaman at silang dalawa ay peke? Posible rin. Huwag! ang basura na tulad mo, kahit maliit na adlang sa gilid ng kalsada, kayang-kaya bilhin? Bakit pinunit ni Fuzong ang certificate? May tinatago ba siya? Hindi ba talaga siya si Fu Ting-an? Mahal, bakit mo pinunit ang marriage certificate? Nagdududa na silang lahat sa iyo ngayon. Ako mismo si Fu Ting-an. Nandito ako. Ano pa ang halaga nitong punit na certificate? Tama ka, mahal. Aba, ikaw talaga, Chen Jai. Napakalakas ng loob mong gumawa ng peking certificate at magpanggap na ako. Hinding-hindi kita hahayaang makawala. Itutuloy ko na ipabulok ka sa kulungan. Ang nagpapanggap at pumupunit ng marriage certificate na ito, kayo ang lumalabag sa batas. Ina ni Yang, huwag mo na siyang patulan. Ang taong tulad niya, kulang sa disiplina, dapat talaga siyang mamatay. Sa tingin ko, tama ang sinabi mo. Tingnan mo, gagawin ko ito ng maayos para tuluyang mawala ang salot na ito sa mundo. Huwag mong saktan ng nanay ko. Yue! Tigil. Ang principal dumating. Si Principal Gu ng kindergarten. Kagagaling lang ni Fuzong sa pag-acquire ng kindergarten, siguradong makikilala niya kung totoo ba o peke ang pagkatao ni Fuzong. Sino ba talaga kayo? At paano kayo nangangahas na gumawa ng gulo sa Imperial Capital Kindergarten? Hindi ba ninyo alam na binili na ng pinakamayamang tao si Mr. Fu? Ang Imperial Capital Kindergarten, ito ay ari-arian ng Fu Group. Kahit pa ang pinakamakapangyarihang tao ay hindi maglalakas loob na magpakita ng kawalang galang dito. Principal, nandito lang po si Mr. Fu at ang kanyang asawa may nagpapanggap na sila. Mr. Fu? Nasaan? Nasaan si Mr. Fu? Principal, nagpapanggap sila na asawa ko. Ako lang ang asawa ni Fu Ting-an. Principal, ba naman hindi mo makilala si Mr. Fu? Paano namang mangyayari iyon? Kakakita ko lang kay Mr. Fu kaninang umaga. Siya ba si Mr. Fu? Kahit kakakita lang talaga ng principal kay Mr. Fu kaninang umaga, hindi niya iyon pwedeng hindi makilala. Nanay ni Yang, hindi naman sa hindi kami naniniwala sa'yo, pero tingnan mo, sanay kayo na maging tahimik at pribado, at ngayon, may isang taong walang takot na nag-aangkin ng pagkakakilanlan, kaya sa harap ng napakaraming tao, kailangan din nating siguruhin na tanggap niya ito. Tama. Hanggat sinabi ng principal na siya si Fu Ting-an, mapapahiya siya at mabibigyan ng leksyon. Pakituro po ng principal ang taong ito na nagpapanggap na asawa ko para patunayan ang kawalang sala ng aking asawa. Hindi ko talaga inasahan na kaninang umaga ay tinawag ko siyang kapitalista dahil sa pagbili niya ng kindergarten. Ngunit ngayon ay naging isang magandang bagay iyon. Nakita na ng principal siya, ako at si Yue. Sa wakas ay hindi na kami mapaparatangan. Siya. Hindi siya si Fu Ting-an. Hindi siya si Fu Ting-an. Sino pa kaya? Principal, sigurado ka bang nakita mo talaga si Fu Ting-an? Hindi siya si Fu Ting-an? Hindi. Siya ang asawa ko. Ang nakita kong si Mr. Fu, kaninang umaga ay mukhang ganito. Siyempre, hindi mo asawa ang taong ito. Siya si Fu Ting-an, ang pinakamayamang tao. Siya ang asawa ng ginang na ito. Nakita ko lang siya kaninang umaga. Paano ako magkakamali? Chen Jai, napatunayan na ang lahat, pero matigas pa rin ang ulo mo. Sa tingin ko, gusto mo nang mamatay. Chen, Jiayi, isang salot sa lipunan na katulad mo, paano ka pa nagkakaroon ng mukhang manatili sa kindergarten namin? Ikaw, principal? Alin sa dalawa lang? Hindi mo kilala ng lubusan ng asawa ko? O kaya, katulad kanila? Magkakakampi kayo. Principal Gu, pinapayuhan kitang maging maingat.
Ang asawa ko ay nagsabi na mamumuhunan at bibilhin ng kindergarten. Subalit, sa anumang oras ay maaari siyang umatras sa kaniyang pondo. Bakit ang traffic? Gaano pa kalayo ang kindergarten? Peak hour po kasi ngayon. Malapit na po tayo. Hindi maaari, masyadong mabagal ito. Ay, Aray. Ito ang pera ko para sa iyo. Pati na rin itong sasakyan. Ibigay mo sa akin ang kotse mo. Hoy, Mrs. Kilala mo ba ang sasakyang may logo ng gintong tao? May gumamit ng sasakyang iyon at pinalitan ang munting e-bike natin. Chen Jiayi, umabot na tayo sa ganitong punto. Bakit ganyan ka pa ring walang hiya, ha? Ang galing mong magpanggap. Principal, ang Imperial Capital Kindergarten, ang pinakamahusay na kinder sa buong bansa. Lahat ng batang pumapasok dito ay mula sa pinakamataas na angkang pamilya sa Imperial Capital. Itong basta-bastang anak ng isang babaeng sanay sa panlilinlang at pandaraya, paano siya magiging karapat-dapat makipag-aral? Sa mga anak namin, hinihiling ko, kailangang tanggalin sila. Tumatanggap ng kahit anong basura, sobra na talaga, kailangang tanggalin, kung hindi, ililipat ko ang anak ko. Itapon ang anak ng sinungaling. Tanggalin siya, tanggalin siya. Tanggalin, tanggalin, tanggalin. Mama, hindi bastardo si Yue. Hindi masamang bata si Yueyu. Anak ng babaeng mababa, bastardo rin. Chen Jiayi, hindi mo ba kayang tanggapin ang kababaan ng iyong katayuan? Ang hindi malinaw ang isip mula pa noon ay ikaw. Principal, kung hindi mo tatanggalin si Fu Yue, ipag-uutos kong bawiin ng asawa ko ang puhunan. Tama ba, asawa ko? Tama ang sinabi ng asawa ko. Maaari kong bawiin ang puhunan anumang oras. Principal Gu, sigurado ka bang gusto mong tanggalin si Yueyo? Kaya mo bang akuin ang magiging bunga nito? Ginang, nadidismaya ako sa kapal ng mukha mo at sa ugali mong ayaw akuin ang iyong ginawa. Inaanunsyo kong tinatanggal si Fu Yue. Mula ngayon hindi na siya mag-aaral sa kinder natin. Mama, wala na akong paaralan. Principal Gu, kailangan mong managot sa lahat ng ginawa mo. Ngayong araw, ipapahiya kitang harap 1 milyong netizen at pasasambahin kang nakaluhod sa lahat ng guro at kaklase. Lumuhod! 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 Mahal? Anong ginagawa ninyo? Nanay ni Yang Yang. Sa huli, eskwelahan ito at hindi magandang tingnan kung magpapatuloy ang gulo. Bakit hindi tayo lumipat ng ibang lugar? Mga kaibigan, maraming salamat sa inyong lahat. Sa pagtulong ninyong ipahiya ang babaeng ito, maghahanda ako ng handaan para sa inyo ngayong gabi. Nanay ni Yang Yang, tanong ko lang, tayo ba ay pupunta doon sa One Residence, ang unang mansyon ng imperial na kapital na nagkakahalaga ng 1 milyong piso bawat metro kwadrado? Alam ng lahat na ang One Residence ay ang pugad ng pag-ibig na binili ng pinakamayamang si Fu Ting-an para sa kanyang asawa. Hindi ko akalain na ngayon, magkakaroon din tayo ng pagkakataong bisitahin ito. Naglakas loob si Zhao Lei na magdala ng mga tao sa One Residence? Isama niyo rin ang babaeng ito para makita niya kung ano ang tunay na tahanan ng pinakamayaman. Tara na! Pumasok na kayo. Hindi ko nakita ang asawa ko. Tawagan mo agad ang punong guro ngayon. Kung sino man ang sasaktan sa aking asawa, sisantahin ko siya sa kanyang posisyon. Papa? Ano si Papa? Mahal! 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 Yueyu. Asawa ko, After all this, you still dare call him your husband? You are truly shameless. are you sure you want to go to One Mansion? I am afraid that the consequences you won't be able to handle. I am truly looking forward to it. Drive. Why does that look so much like Boss Fu? Impossible. He went abroad for a business trip. There's no way he could be here. Boss Fu, I just saw the live stream. That group of people brought the Madam and Young Miss to One Mansion. What? Someone is also impersonating your wife, bullying the Madam and Young Miss. Go back to One Mansion immediately. The people who bullied my wife and child, I will make them pay a heavy price. Yes, sir. So this is One Mansion. It looks so napakagara magnificent, like a royal castle.
Ordinary people can't just come here. It's all thanks to Mama ni Yang Yang today, otherwise we wouldn't have seen such a beautiful mansion. Do you really dare come here? Mama, didn't we used to live here? Isn't this our home? This is my house, not yours at all. You two, mother and daughter, aren't you seriously crazy? If you're sick, go get treatment. Stop making a fool of yourselves here. The one making a fool of herself is you, Jolay. This is the old residence of the Pamilya Fu. My servants and housekeeper are inside. If you dare bring people in, I will call the police and have you arrested. Chen Jiayi, dahil lang sa'yo at sa kaunting kayabangan mo, wala ka ng hiya. Sa tingin ko, may delusion siya. Dapat talaga siyang tawagin ng doktor para tignan ang utak niya. Bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Sinabi mong bahay mo to, kaya maglabas ka ng ebidensya. Electronic lock ang pinto na ito. May fingerprint namin ng asawa ko dito. Kailangan ko lang pindutin ang fingerprint at magbubukas ang pinto. Mukha siyang napakakumpiyansa. Baka mabuksan niya talaga ang pinto. Baka bahay niya talaga to. Hindi natin masabi. Kahit gaano pa siya katapang, hindi niya siguro kayang angkinin ang bahay ng iba bilang sa kanya. Sana naisip ko pa na tayo ay dating magkaklase para imbitahan ka sa bahay ko para umupo. Pero hindi ko talaga inaasahan na kaya mong maging walang hiya ng ganito. Kung ako sa'yo, dadalhin ko ang mga taong ito at aalis. Natatakot ako na kapag dumating ang pulis, hindi mo na maayos ang sitwasyon. Sige, titingnan ko kung ang asawa mo ba si Futing An o ang asawa ko si Futing An. Kung hindi niya mabubuksan ang pinto, tumawag ka ng pulis at disiplinahin mo ang babaeng yan. Sige, subukan mong buksan. Mama, nakauwi na rin tayo. Pagdating ni Papa, paalisin niya lahat ng masasamang tao na yan. Chen Jiayi, may oras ka pa para magsisi. Kung hindi, hindi mo na maaayos ang sitwasyon. Sa tingin ko, ikaw ang dapat magsisi. Chen Jiayi, siya nga ang asawa ng pinakamayaman. Diyos ko, napakahiya. Hindi man lang siya nahihiya. Naaawa ako sa anak niya, may ganitong nanay. Maling fingerprint. Paki-input ulit. Umalis ka! Nagkamali ang sistema, ha? Ngayon, tuluyan na kitang papatayin ng pag-asa. Anong nangyayari? Paano mo nabuksan ang pinto ng bahay ko? Ngayon, alam na ng lahat kung sino ang may-ari ng bahay na ito. Tama? Hindi ko na talaga kaya. Kung mananatili dito ang baliw na ito, hindi ba ito makakaapekto sa pagpupulong ka natin ng mga magulang? Labasin nyo na siya agad. Sa tingin ko, may malaking problema siya sa pag-iisip. Bilisan ninyo. Tumawag ng pulis para hulihin siya ng mga pulis. Sumasang-ayon akong tumawag ng pulis. Hindi ako makapaniwalang ito ang bahay ko, pero tinatanggihan akong papasukin. Sige, tatawag ako ng pulis ngayon mismo para itong haliparot na tulad mo matikman ang lasa ng kulungan. Asawa. Napakaraming estudyante at nandito ang mga magulang, kaya huwag na nating tawagin ang pulis. Masisira lang ang kasayahan nila. Mas mabuti, papasukin na lang muna natin sila. Kayo talaga, Ginang Fu, ang maalalahanin. Mama ni Fu Yue, bilisan mo at itigil mo na ang pagiging hambog mo at magpakumbabang humingi ng tawad. Oh, sa kapal ng mukha niya, hihingi siya ng tawad sa akin? Pwede ba akong mag-livestream ulit? Maraming netizens ang gustong malaman kung anong itsura ng mansion ng pinakamayamang tao. Siguro pumasok muna tayo sa loob. Ako ay nasasabik na malaman kung anong itsura ng mansion ng pinakamayamang tao. Siyempre naman, inutusan ko na rin ang mga katulong na maghanda ng marangyang hapunan pasalubungin kayong lahat. Ginagaya niya ang pagkatao ko. May fingerprint pa siya ng matandang bahay namin. Paano niya nagawa yon? Asawa, may gagawin pa ako, mauuna na ako. Alagaan mo silang lahat. O sige, mahal kong asawa, magtrabaho ka na. Ang swerte naman ni Mama ni Yang Yang. Kayo ni Ginang Fu ay sobrang nagmamahalan. Mama ni Yang Yang, ang papa ni Jia Jia, ay may proyekto na nagkakahalaga na ganoon ng 10 milyong sa North City. Gusto sana makipag-cooperate sa Fu Group, pero hindi ko alam kung pwede ba. Ang 10 milyon ay maliit na proyekto lamang. Kapag nakausap ko ang asawa ko, kukunin ko kayo. Salamat, asawa ni Ginang Fu. Walang pahintulot ng may-ari? Bigla ka na lang pumasok sa bahay ng iba. Jolay, ito ay isang paglabag at krimen? Alam mo ba iyon?
Gusto mo na talagang mamatay. Ikaw na walang hiya ka. Dalhin din ninyo siya sa loob. Sino ang ganyang walang takot at nagpalit ng password? Tatawagan ko na ngayon ang butler para buksan ang pinto at i-reset ang fingerprint. Bigyan mo siya ng 10 minuto para makarating. Kung hindi, huwag na siyang umasang magtrabaho pa. Masusunod. Naka-livestream na ang bahay ng pinakamayamang tao na si Fu Ting-an. Oh my God, ito? Para itong museo. Ang mga antique sa display shelf na ito, totoo ba ang mga ito? Ito ba ang painting ni Xu Beihong? Naibenta na sa auction ng mahigit 100 milyon. Ngayon ko lang nakita ang orihinal. Ito lahat ang mga top ingredients na koleksyon namin ng asawa ko sa matandang bahay. At pati na rin ang mga alak na ito. Jolay, paano siya naglakas loob? Hala, ang alak? Ay Romani Conti ba yan? Iisang bote niya nagkakahalaga na ng daan-daang libo. Talaga namang karapat dapat sa pamilya ng pinakamayamang ang tao na kumuha ng mahigit 10 bote nito. Ang mga Romani Conti na ito ay koleksyon ng asawa ko. 800,000 ang halaga ng bawat bote. Uminom kayo ng walang pahintulot namin. Sa alak namin, kumain ng pagkain namin, sisiguraduhin kong babayaran ninyo ang kabuuang halaga. O, nagpapakitang gilas ka na naman. Ang bawat bote ng alak dito, hindi bababa sa 800,000. Huwag mo nang banggitin pa ang pagkain at inumin. Marami pang alak na ganito sa wine cellar namin. Inom lang kayo ng inom, kain lang ng kain. Hindi nga maganda sa asawa ng pinakamayamang tao na maging mapagbigay at bukas palad. May ilang tao rito na nagmamatigas lang dahil sa inggit, gusto rin nilang uminom ng ganoong kamahal na alak, di ba? Itong pares ng walnut na pangkoleksyon, tingnan mo ang kintab at hugis. Hindi bababa sa 20 taon na siguro ito Mukhang hindi biro ang halaga nito. 3 milyong piso lang, wala yang kabuluhan. Kung gusto ninyo, principal, ibibigay ko na lang sa inyo. Talaga? Ganoon kayaman na bagay, ibibigay nyo lang sa akin? Marami kaming ganyang maliliit na bagay sa bahay. Kung gusto ng principal, bibigyan pa kita ng 2 pares. Itong pares ng walnut na pangkoleksyon ay alaala ng biyanan ko. Kahit ang asawa ko ay sobrang maingat kapag pinupunasan niya ito. Jolay, kapag ginalaw mo yan, makikita mo ang hinahanap mo. Ano? Gusto mo bang makita ang hinahanap mo? Akin itong mga walnut, ako ang magdedesisyon kung kanino ko ibibigay. May karapatan ka bang makialam dito? Ito ang ornamental walnuts na regalo ni Ji-Fu. Anong pakialam mo dyan? Ang daldal mo. Siya, mayroon siyang inggit. Nainggit siya sa asawa ng CEO dahil kaya nitong regaluhan ang principal ng ganoon kamamahal na walnuts. Gusto lang niyang magpakita. Hindi ko hahayaang hawakan mo ang mga gamit namin. Ang daldal mo. Ipapahamak ko talaga ito. Huwag. May isa pa. Ji-Fu. Ji-Fu. Sino ang nagpalit ng password sa lumang bahay? May nakapasok ba? Mayroong pumasok at lumabas sa mansiyon. Akala ko po ay kayo. Buksan mo na ang pinto. Ito ang pinakapaboritong walnuts ni Lolo. Mama, kailan po kaya dadating si Papa? Para paalisin at itaboy ang lahat ng masasamang tao na ito. Huwag kang mag-alala. Kahit hindi dumating si Papa, tatawag si Mama ng pulis para pagbayarin sila. Bayad ganoon? Ito ang bayad na babayaran ninyong mag-ina. Ginang-yang, bubuksan pa ba natin itong alak? Oo, buksan. Siyempre, kailangang buksan. Masaya ako ngayon. Lahat kayo kumain at uminom ng husto. Ang mga bagay dito, kung may nagustuhan kayo, kunin ninyo na lang. Isipin ninyo na lang na bigay ko sa inyo. Ginang Fu, totoo ba yan? Pwede rin bang kunin ang mga pinta sa dingding? Oo naman. Isipin nyo na lang na regalo ko sa inyo. Mabuhay si Ginoong Fu. Mabuhay si Ginoong Fu. Ang ganda nito. Aroy, ang ganda talaga ng mga bagay. Kunin.
Kunin lang. Ito ay pagnanakaw sa loob ng bahay. Krimen! Jolie, hindi ka ba natatakot sa kahinatnan? Ako ang baliw? Chen Jiayi? Baka ikaw ang nababaliw. Napakarami mong alam tungkol sa 800,000 pulang alak na ito. Ganyan na ganyan? Kaya sige, hayaan kitang tikman ang lasa nitong pulang alak. Ang dating reyna ng campus at matalino, anong silbi kung puri ka ng puri ng lahat na magaling ka? Nakasalamuha mo lang ang isang ordinaryong lalaki, pero nasa ilalim ka pa rin ng paa ko. Anong pakinabang ng pagiging mahusay? Dapat mas pinili mo ang mas magandang mapapangasawa. Nagalit mo ang asawa ni Ginang Fu kaya ang anak mo, hindi man lang makakapag-aral, nararapat lang. Ang tulad mong salot, ang anak na ipinanganak mo, hindi rin magiging maganda. Tatawagan ko ang lahat ng kindergarten sa buong siyudad. Tingnan natin kung sino ang maglalakas loob na tanggapin ang anak mo. Principal Gu, tumanggap ka ng napakamahal na regalo mula sa isang magulang. Hindi ka ba natatakot na isumbong? Huwag mo akong takutin. Hindi ka man lang nagbigay ng isang bulaklak. Paano mo aasahan na mag-aaral ang anak mo sa kindergarten ko? Ang tulad mong tanga, nakatakdang hindi makapag-aral ang anak mo. Sige, tingnan lang natin kung ang anak ko ba talaga ang hindi makakapasok sa paaralan o ikaw ang hindi na makakatrabaho sa sektor ng edukasyon. Putangina mo, nagpapanggap ka pa rin dito. Anong pinapanggap mo? Kung ako ang tatanungin, dapat durugin ang bibig niya, tingnan natin kung magmamatigas pa siya. Durugin ang bibig niya. Durugin ang bibig niya. Durugin ang bibig niya. Huwag niyong saktan ng nanay ko. Ngayon, punitin ko ang bibig mo at hayaan ang asawa mo na makita ang itsura mo. Tigil. Huwag mong galawin ang asawa ko. Huwag mong galawin ang aking anak. Ba't si Ginoong Fu ito? Sandali lang kami hindi nagkita, nagpalit lang siya ng suit, gumwapo na, at ang dating niya ay iba na rin. Tatay, Si Fu Tingnan iyan, si Ginoong Fu, hindi siya ang tatay mo. Chen Jiayi, paano mo ba tinuturuan ang iyong anak? Kung sino-sino na lang ang tinatawag na tatay? Walang hiya. Aray. Patawarin mo ako, nahuli ako. Diyos ko, anong nangyayari? Bakit yakap ni Ginoong Fu si Chen Jiayi? Siya talaga si Fu Tingnan? Hindi kami maaaring magkamali. Hindi siya ang asawa ko. Siya ay isang nagparetoke na impostor. Gumagamit ng pagkakakilanlan ng aking asawa. Mama, nakakadiri. Sinasabi ko sa'yo, Chen Jiayi, bakit ka masyadong nagpapanggap? Naku, matagal na pala iyan. Puro peke pala. Itong buong pamilya. Kayo ba ang mga taong nang-aapi sa aking asawa at anak? Sino itong hamak na taong ito? Iniisip mo ba na sa pagpaparetoke para maging katulad ni Ginoong Fu, maloloko mo na kaming lahat? Bilang punong guro ng kindergarten, hindi ko hahayaang magdulot ka ng gulo. Hindi ko inakala na ang punong guro ng Imperial Capital Kindergarten ay ganitong uri ng bastardo. Mukhang ang punong guro na tulad mo ay ayaw na ring manatili sa posisyon, hindi ba? Ang impostor na ito, kayang maging ganyan kayabang. Gonggu, imulat mo ang iyong mga mata. Tingnan mo ng mabuti. Siya ba talaga si Boss Fu? Patawarin mo ako, mahal, dahil pinagdusa kita. Si Zhao Lei at ang asawa niya, nagpanggap na tayo? Walang pakundangan nilagok ang alak natin? Ang mahahalagang antik natin, ipinamigay lang sa iba? At higit sa lahat, sinira niya ang antigong walnut na bigay sa iyo ni tatay. Dalhin mo muna ang mga bata sa itaas, ako na ang bahala rito. Teka, bahay ko ito. Sino ang maglalakas loob na umakyat? Kung sino man ang magtangkang saktan ulit ang asawa ko, papatayin ko siya rito. Diyos ko, ang tindig niya, ang tingin niya, hindi siya mukhang ordinaryong tao. Baka siya talaga si Boss Fu. Hindi rin naman mukhang peke ang mga mukha nila. Kung siya si Boss Fu, edi si Chen Jiayi, ang asawa ni Boss Fu. Hindi. Ang asawa ko si Fu Tingnan. Ako ang tunay, kana asawa ni Boss Fu. Tatanungin kita, sino ka ba talaga? Bakit ka nandito? Ikaw ang nagbuhos ng alak sa asawa ko, sinaktan siya at tinapakan siya. Ako nga, anong gagawin mo? Hindi ako nananakit ng babae, pero ikaw, kailangan kitang saktan. Naglakas loob kang saktan ako? Asawa ko, maski isang hibla ng buhok, anya ayaw kong galawin, tapos ikaw, bakit mo siya sinaktan? Ang masasamang gawa mo, pababayaran ko sa iyo ng 100 ulit.
Wala akong pakialam kung saan ka man nagmula. Na impostor ka. Pero si Mr. Fu ay nakita ko lang. Kakabili lang niya ng eskwelahan namin at binibigyan niya kami ng lubos na pagpapahalaga. At ikaw, ginaya mo ang pagkatao ni Mr. Fu. Sinaktan mo ang asawa ni Mr. Fu. Talagang napakasama mo. Hindi ka palalampasin ni Mr. Fu. Ganoon ba? Sa tingin ko, ang pwesto mo bilang principal, hindi mo na rin matatagalan. Mr. Fu, tinawagan ko na ang Department of Education para tanggalin sa pwesto ang principal na may apelyidong Gu. Naglalaro lang siya ng takot? Paano mangyayari yan? Kahit ang asawa ko hindi magagawa ang bagay na yan, paano magagawa yan ng isang impostor na tulad niya? Tama. Si Mr. Fu ang sumusuporta sa akin, kaya hindi ako takot sa iyo. Ano ngayon kung gayang-gaya niya? Peke pa rin ang peke. Hindi ko lang maintindihan, kayong pamilya, paano ninyo nagagawang maging ganyan, kawalang hiya? Ikaw ang kumuha ng kuwintas ng asawa ko, hindi ba? Nagla-live streaming pa rito? Oo, bakit? Gusto kong makita ng buong internet ang mukha ninyong dalawang mag-asawang malandi kung gaano kayo kasama. Ang kuwintas na iyon ay binili ko ng 10 bilyong piso para sa aking asawa. Dagdag pa itong bagay na hawak mo, 2 milyong piso. Kung hindi mo yan mababayaran, pabubulukin ko kayo sa kulungan. Kung siya ay talagang nagpa-plastic surgery at nagpapanggap, bakit siya ganoon kayabang? Pakiramdam ko, siya talaga si Fuzong. Talagang mayroon siyang mas karisma siya kaysa sa dating Fuzong. Uulitin ko, ang asawa ko ang tunay na Futing-an. Siya ay isang nagpa-plastic surgery na impostor. Tatawagan ko ang asawa ko ngayon para ayusin ka. Basura. Mahal, may impostor dito, nakamukha mo at inaapi ako. Napakawalang hiya. Mayroon talagang nangahas na apihin ang aking asawa. Huwag na huwag kang mag-alala, pabalik na ako agad. Narinig mo ba? Paparating na ang asawa ko. Buburahin ka ng asawa ko sa mundo. Inaasahan ko yan. Tingnan natin kung sino ba talaga ang asawa mong si Futing-an at ano ba talaga ang hitsura niya. Pagdating ng asawa ko, ipapakita ko sa iyo. Sa totoo lang, itong si Fu Ting-an, napakaguwapo talaga at napakalakas ng dating. Mukhang magkakaroon ng baliktaran. Baka ang binugbog na si Chen Jiayi kanina ay talaga ang asawa ni Fuzong. Mas mabuti talaga na matakot ka sa akin. Ang pinsalang idinulot ko sa iyo ay hindi pa nakakalahati sa pinsalang ginawa mo sa aking asawa kahit 1/10 of 1% lang. Isa kang magnanakaw at basag ulo. Tumawag ng pulis, dali. Bibilang ako ng 3, ang posisyon mo bilang principal ay dapat ding matatanggal. Napakasobra mo na talagang magyabang. Nagbibilang pa lang 3? 2? 1? Gusto mo bang tulungan ka naming magbilang? 1? Gusto mo akong paalisin? Nananaginip ka lang. Ang anak mo, habambuhay na hindi makakapasok sa eskwela. 2? Bilangin ko nga ng 3. Ano ngayon? Anong mangyayari sa akin? 3. Ikaw. Baka naman tama nga ang sinabi niya. Hindi kaya matatanggal talaga si principal? Imposible. Isang tawag lang. Magre-resign na ang principal. Kahit ang asawa kong si Futing-an hindi magagawa yan. Ikaw na impostor, paanong magagawa mo yan? Ito ba talaga ang tawag ng aking pinuno? Hindi kaya totoo ang sinasabi niya. Siguro? Baka promotion yan. Sinabi ng asawa ko, i-pro-promote ka niya, Principal Gu. Oo, tama. Huy, sir. May balita na ba tungkol sa promotion ko? Promotion? Nag-iilusyon ka lang. Katawag lang ni Mr. Fu. Sabi niya tumatanggap ka ng regalo mula sa mga magulang ng estudyante. Sinisira mo ang ari-arian ng pamilya Fu at lumalabag sa etika ng guro. Kaya aalisin na namin ang posisyon mo bilang principal. Gusto mo pa ba talagang ma-promote? Siguradong mayroong di pagkakaunawaan. Paparating na ang asawa ko. Sisiguraduhin niyang maaayos to para sa inyo. Paano kung mayroong di pagkakaunawaan? Ang apelyido ng asawa mo ay Chen. Si Chen Ping ang pangalan niya, hindi ba? Paano mo nalaman? Si Chen Ping ay matagal nang naghahanap na makipagtulungan sa aming Fu Corporation para sa 10 milyong proyekto sa North City. Inabisuhan ko na alisin si Chen Ping mula sa listahan ng mga posibleng kasosyo ng grupo at i-blacklist ang kanilang kumpanya. Anong makikipagtulungan sa kanila pagkatapos nito? Imposible! Pwede mong lokohin ang principal, pero hindi mo ako maloloko. Hoy! Asawa ko! Hayop ka! Ano ba ang ginawa mo? Bakit mo ginagalit si Mr. Fu at ang asawa ni Mr. Fu? Iba-blacklist na tayo ngayon ng Fu Corporation. Ang 10 milyong proyekto natin, wala na. Ano? Asawa ko? Wala kang silbi. Gusto ko nang makipaghiwalay sa iyo. Ang guwapong mukha na yan, kahit patayin mo ako. Hindi, ako maniniwala na retoke yan. Ituloy ang live stream. Tingnan ng buong bansa kung sino ang totoo at sino ang peke.
Asawa, umuwi na ako. Nasaan na ang impostor na yan? Nandito na ang asawa ko. Tapos ka na impostor. Si Fu? Si Fu Ting-an? Si Boss Fu? Hindi ba siya nag-business trip sa ibang bansa? Bakit siya nandito? Siya pala. Siya ang impostor na yan. Sabi niya siya si Fu Ting-an. Dali, turuan mo siya ng leksyon para sa akin. Boss Fu, anong nangyayari? Hindi ba't sinabi mong tutulungan mo akong ma-promote? Bakit ang natanggap kong tawag ay tungkol sa pagtanggal sa akin sa posisyon? Anong ibig sabihin ito? At ako, hindi ba't nangako kang ibibigay mo sa akin ang 1 million ko na proyekto? Bakit mo ako iba-blacklist? Bakit? Hindi ka ba magpapaliwanag? Kailangan pa bang magpaliwanag sa iyo ng asawa ko? Asawa, bilisan mo. Turuan mo siya ng leksyon para sa akin. Tumahimik ka. Anong sitwasyon ito? Bakit sinasaktan ni Boss Fu ang asawa ni Boss Fu? Asawa, sinaktan mo ako. Hindi mo sasaktan ang impostor na to, pero ako, sinasaktan mo? Ikaw, hangal? Kapag nagsalita ka pa ng isa pang salita, makikipagdiborsyo ako sa iyo. Boss Fu, paumanhin po. Sana po hindi na kayo magtanim ng sama ng loob. Patawarin niyo na po ako. Pwede po ba? Tinawag mo siyang si Mr. Fu. Siya ba talaga si Fu Ting-an? Imposible. Mahal, ikaw ang tunay na Fu Ting-an at ako ang tunay na asawa ni Mr. Fu. Hindi siya maaring maging Mr. Fu namin. Ang pangalan niya ay Fu Tao, anak siya ng super ni Mr. Fu, at lumaki siya sa pamilya Fu. Naalala ko, hindi ganyan ang hitsura mo dati? Nagpa-plastic surgery ka para maging kamukha ni Mr. Fu, hindi ba? Kung titingnan ng maigi, halatang nagparetoke talaga ang mukha niya. Aba, ikaw pala ang nagpa-plastic surgery. Kanina lang, sinisiraan mo pa ang asawa ng iba na nagparetoke raw. Ang lahat ng ito ay kasinungalingan, hindi ikaw si Fu Ting-an, at hindi ka rin ang asawa ni Mr. Fu. Hindi ka pa rin magsasabi ng totoo, Fu Tao? Ako? Oo. Hindi talaga Fu Ting-an ang pangalan ko. Ako si Fu Tao. Ang tatay ko ang super ni Mr. Fu at ang nanay ko ang kasambahay niya. Walang nakatira sa lumang bahay ng pamilya Fu. Kaya naghanap ako ng ilang tao para magpanggap akong si Fu Ting-an. Anak ng super, inaangkin ang bahay ng amo at nagpapanggap pa sa pagkakakilanlan niya. Paano nagkaroon sa mundo ng ganyang kahiya-hiya at kasuklam-suklam na tao? Kanina lang, ang lakas pa ng loob niyang manghiya at mang-abuso sa asawa ni Mr. Fu. At sinira pa ang napakaraming mamahaling gamit ng mga ito. Niloloko mo ako. Tama? Niloloko mo talaga ako. Tama? Ikaw si Fu Ting-an at ako ang asawa ng presidente. Tumahimik ka. Ang tunay na asawa ni Mr. Fu, nandito. Asawa ko? Kumusta ka? Ayos ka lang ba? Ayos lang. Pero lahat ng pumasok sa bahay ko, sumira sa alak namin, at nanakit sa akin. Dapat magbayad. Po kayong mag-alala, madam. Tumawag na ako ng pulis, wala ni isa sa kanila ang makakatakas. Kasalanan ko ito, dapat akong mamatay. Ako rin ay naloko ng dalawang manloloko na ito. Sana magpakita kayo ng malawak na unawa at patawarin niyo ako sa pagkakataong ito. Hindi ba pinaalis mo ang anak ko sa kindergarten? Anong karapatan niyang paalisin ang anak natin? Nabili ko na ang kindergarten? At ang posisyon niya bilang principal ay pinatanggal ko na rin. Mabuti iyon. Ayoko ring hayaang ang ganyang uri ng masamang tao ang maging guro ni Yueyue. Pero ang mga sirang walnut at ang mga nadumihang pinta, dapat bayaran ang katumbas na presyo. Kung hindi, maghintay ka na lang ng demanda. Ilabas niyo siya. Boss Fu, madam, palayain niyo ako. Palayain niyo ako. Boss Fu. Nagkamali kami? Nagkamali kami. Kasha, si Zulay, ang nanloko sa amin, to siya lahat. Hindi kayo inosente kahit kaunti. Kayo ay mga oportunista. Lamang na pumupuri sa nakatataas at nagpapababa sa nakabababa. Isa-isa pa kayong gustong kumuha ng mga gamit ko? Iyon ay nakawan sa loob ng bahay. Krimen iyon, alam niyo ba? To siya, si Zulay, ang nanloko sa amin, siya ang pangunahing salarin. Oo, siya talaga. Siya ay mahilig sa karangalan. Siya ang nagdadala ng kapahamakan. Oo. Dapat siyang ipadala sa kulungan. Dapat siyang mapahiya sa publiko. Imposible. Chen Jiayi, hindi ka maaaring maging mas maayos ang buhay mo. Mali ang pagkakaintindi mo, nagkamali ka. Anong kabaliwan itong ginagawa mo? Lumuhod ka na at humingi ka ng tawad sa asawa ni Jifu. Ako ay nabulagan ng lubusan sa kasakiman, kaya ako ay nakagawa nitong malaking pagkakamali. Pakiusap. Patawarin ninyo ako. Ang kuwintas, ibabalik namin ang kuwintas sa inyo. Pakiusap, patawarin ninyo ako. Dapat sa asawa ko kayo humingi ng tawad. Ginang Fu, nagkamali ako ng lubos. Ginang Fu, lumuhod ka at humingi ng tawad kay Ginang Fu. Bilis! Hindi ako hihingi ng tawad sa kanya. Chen Jiayi,
Ininsulto mo ako. Mamatay ka na. Naglakas loob kang saktan ang aking asawa, nagpapahanap ka talaga ng kamatayan. Ginang Fu, nakita ninyo na siya lang ang may gawa ng lahat ng ito. Wala itong kinalaman sa akin. Pakiusap. Patawarin na po ninyo ako. Ang kuwintas na nagkakahalaga ng 10 bilyong piso, ang lumang pulang alak, ang pagkain, at ang basag na walnut ng biyanan ko na nagkakahalaga ng 3 milyong piso. Dapat bayaran lahat ayon sa presyo. Pababayaran mo sa kanya. Pabayaran mo na sa kanya iyan. Hayop, talagang sa akin mo isinisisi ang lahat. Mamatay ka na. Si Zhao Lei, pumatay. Si Zhao Lei, pumatay. Mama! Asawa ko, baliw na siya. Mag-ingat ka. Kita mo na ang kalagayan ko. 'Di ba masaya ka niyan? Zhao Lei, hindi ka naman talaga mahalaga sa akin? Wala akong pakialam sa'yo. Kailan mo ba maiintindihan na ang mahalaga ay kung sino ka talaga? Huwag kang magsasabi ng mga mapanuyang salita. Noong nag-aaral tayo, mas mahusay ka kaysa sa akin sa pag-aaral. Mas maganda ka. Palagi kang mas mataas sa akin. Akala ko natalo na kita. Pero lahat pala ay peke. Peke. Lumayo ka sa kanya. Siya ang nagnakaw ng gamit ng kasama niya sa kwarto. Zolei, inaakusahan ka ng sadyang pagpatay, iligal na pagpasok sa bahay ng iba, pagnanakaw, at pagsira sa ari-arian ng iba, arestado ka na. Ako ang asawa ni Boss Fu. Ako. Asawa ko, kasalanan ko ang lahat sa iyo. Pinasakit ko ang loob mo. Ayos lang. Walang sino man ang nag-akala na makakatagpo tayo ng ganoong kasamang tao. Huwag kang mag-alala. Basta tayong pamilya, 3, ay magiging ligtas at mapayapa. Tama, ligtas at mapayapa ang ating pamilya.